Nahulog sa spillway sa Masbate ang isang mag-anak na sakay ng motorsiklo. Sa Isabela at Quezon, may mga sasakyang nagliyab. Nakatutok si Dano Tingkungko. May bata pa naman. Kataasan nila ang nahulugan, oh. Isa-isang sinagip ang mga miyembro ng pamilyang ito matapos mahulog sa spillway sa Katayngan, Masbate. Ayon sa pulisya, minamaneho ng padre de pamilya ang motorsiklo. Angkas ang kanyang asawa at 2 anak kabilang ang 1 taong gulang na bata. Mabilis umano ang kanilang takbo nang biglang mawalan ng kontrol sa manibela at saka nahulog sa spillway. Naiangat din mula sa ilog ang motorsiklo. Wala na. Sa Jones, Isabela, isang minibus ang nakunang nagliliyab sa gilid ng isang tindahan. Pare, motor! Yung motor muna! Nagliyab din ang motorsiklo sa tabi nito. Sa kwento ng driver, sa mga bumbero, bigla na lang may umusok sa ilalim na bahagi ng upuan at saka lumaki ang apoy na mabilis na kumalat. Agad nakalabas ang driver. Bahagyaring nasunog ang 2 motorsiklo at bahagi ng bintana ng tindahan. May umi-spot dyan sa loob! Faulty electrical wiring ang tinitignang dahilan ng sunog. Tricycle naman ang nagliyab sa Calawag, Quezon. Sinubukang apulahin ang apoy gamit ang fire extinguisher pero hindi umubra sa laki nito. Hindi patukoy ang pinagmula ng apoy. Ang tricycle ginagamit daw sa paghahakot ng buhangin. Walang naiulat na nasaktan. Patuloy ang investigasyon ng BFP. Para sa GMA Integrated News, danating kung nakatutok 24 oras. Nasunog ang isang imbakan ng mga piyesa ng sasakyan sa Parañaque at muntik pang masunog ang katabi nitong paggawaan ng motor. Nakatutok si Bea Pinlac. Binulabog ng apoy ang bahaging ito ng Barangay San Dionisio, Parañaque, madaling araw nitong linggo. Ang tinupok ng sunog na umabot ng unang alarma, isang tindahan ng mga piyesa ng sasakyan na naging bodega na lang umano. Ang laman kasi nito ay auto parts, may mga pump belt at may mga baterya din ng sasakyan. So that's why yan ang isa sa mga nagpahirap sa amin ngayon sa operation. Walang occupant. So ngayon, kailangan pa natin siyang enforceable entry. Humigit kumulang 1.5 million pesos ang tinatayang halaga ng pinsala ayon sa BFP. Bahagyaring nadamay ang katabing paggawa ng motor kung saan may 3 tauhan na natutulog. Nagising ako. Takot na nga ako na mag-aaral. Hindi namin alam kasi kala namin may nag-aaway lang kasi may bar dyan eh. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog na naapula pasado 4:00 ng madaling araw. Iniimbestigahan din kung sumusunod ang establishmento sa National Building Code, partikular sa fire safety requirements. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Hindi pa raw may tuturing na akusado ang mga tinukoy ng International Criminal Court bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ang isa sa mga pinangalanang si Justice Secretary o dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, itinangging may kinalaman siya sa extrajudicial killings. Nakatutok si Dano Tingkungko. 8 kilalang kaalyado at dati mga opisyal ng Administrasyong Duterte ang tinukoy sa dokumentong inilabas ng International Criminal Court na mga co-perpetrator o kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang war on drugs. Ang ilan sa kanila kasalukuyang matataas sa opisyal, gaya ni na Senador Bongo at Bato de la Rosa. Paglilinaw ni ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, hindi nangangahulog ang akusado na rin o may mga kaso na ang mga pinangalanang co-perpetrator. Binanggit lamang sila sa konteksto ng pagkukwento kung ano ba ang ginawa ni Duterte. Pero sa nakikita ko mukhang nagkaroon ng kaintindihan yung defense at saka prosecution na mag-unseal o isa publiko yung ibang pangalan para mas maintindihan ng taong bayan ng even ng labas sa Pilipinas kung ano ang kinikwento. Kumbaga makakatulong ito dun sa pagkukwento nila sa papel ni Duterte. Kahapon, nauna nang itinanggi ni Senator Go ang mga paratang na anyay walang batayan, hindi patas, hindi makatarungan at walang kaugnayan sa katotohanan. Si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre pinabulaan ng kasabwat siya sa extrajudicial killings. But I've never engaged in any extrajudicial killing. Hindi ko sinuportahan yan. Kung meron man, hindi ko nga alam yan eh. As a matter of fact, during my time as Secretary of Justice, they made a big fuss about
the killings of Kian de los Santos, Carlos Arnaiz, and Culot de Guzman. It was instrumental in bringing all the parents and relatives of these three to Malacanang, Bahay Pangarap. And because of this, they were able to meet with the president. And after that meeting, charges were filed against these policemen, and trials were conducted, and they were all convicted. Patutsyada pa ni Aguirre, dinawit lang anya ng ICC Office of the Prosecutor ang pangalan niya para bigyang kredibilidad ang sinasabi nitong common plan para i-neutralize ang mga kriminal na sangkot sa illegal na droga sa pamamagitan ng pagpatay. So, ang naging partisipasyon ni Aguirre bilang Justice Secretary nung panahon ni Duterte ay doon sa bahagi pa nga ng aiding and abetting o pagtulong na gumawa ng atmosfera o mag-udyok sa iba na pumatay. Si Bato de la Rosa din, merong mga statements nung ipinapaliwanag nga nila sa publiko, ano ba itong tokhang, na ang tono ay kill, kill, kill. Yung buong setup na yon ang nagbibigay ng pananaw sa mga tao na covered ang lahat. Tokhang is a national policy. Sinisikap pa naming kunin ang pahayag ng ibang mga pinangalanang co-perpetrator pero wala pa rin silang tugon sa ngayon. Sa susunod na Lunes, February 23, magsisimula ang confirmation of charges hearing kay Duterte. Araw-araw maliban sa Miyerkules, 10 a.m. to 3 p.m. The Hague time o 5 to 10 p.m. oras sa Pilipinas. Sa pagdinig, aalamin kung may sapat na basehan para tumuloy sa paglilitis si Duterte. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkong, Nakatutok 24 Oras.